o karagdagan na 1 minute kung sa tinatanong naman ang paglalapatan. Out of topic are not accepted. No side comment, no unpro attitude. Uy, bawal pala sila dito eh. No objection during conclusion. Respect the admin and moderator's decision. And moderator decision is always final. Ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sa minutes naman, 10 minutes affirmative, 10 minutes sa first cross negative, 10 minutes sa negatives first stand, 10 minutes for first cross affirmative. 10 minutes rebuttal sa affirmative, 10 minutes for second cross negative. 10 minutes rebuttal negative, 10 minutes second cross affirmative. 5 minutes sa negative conclusion, 5 minutes for affirmative conclusion. Yan, meron ba tayong i-modify sa rules? Halimbawa, yung oras natin, tagda 10 minutes ba? 7 ba? Ano, ite 10-7 ba natin? Kaya, bahala sila. Brother Joven? Okay na ako dyan. 10, Okay 10 na, 10 talaga. minutes. Sige, pwede naman i-wave. Namang bawasan, 7 minutes. Si Boy Letra, So, ang wala. mangyayari, Pwede naman ng mag-affirmative. 10 minutes sa affirmative, Hindi, first sa stand, sabay 7 sa cross-examination. 10 minutes sa... Hindi, yung ito na yung pagkasunod-sunod na mangyayari kasi. Ano yung unang mangyayari? 10 minutes saan? First affirmative, first affirmative, stand. Yan. First affirmative ang mangyayaring una, 10 minutes yan. Ano yung susunod na Cross-examination, mangyayari? cross-examination for 7 minutes. First 7 cross-examination minutes. for 7 minutes. So, Then, then, first stand of the negative. First stand of negative for 10 minutes. Hello. First cross 7 minutes yan. Ganyan lang. and then, Final conclusion 5 minutes. Uulit lang ng 2 beses Conclusion yan na para ba? magigits na natin yun. Uulit lang ng 2 beses yan. Sa rebuttal. Sabay yung final conclusion 5 minutes. second affirmative, 10 minutes uli. Mm-mm. Then, second cross, 7 7. minutes. Mga angel, naka-live na tayo. Boy Letra? Nandiyan ba si Boy Letra? Yan. Then, ang pang 9 natin, conclusion na ba to? Mm-mm. Ng affirmative ba muna? Negative ang mauuna sa conclusion. Huli ang 5 affirmative. minutes. Yeah. Uncle Joven? Uncle Joven? Bro, yes, bro. Nakay Boy Letra sa ano niya. Sige ako na lang. I-send ko sa'yo. Teka. Boy Ito yung Letra. link para may post ko sa wall ko. Letra na wala. Umatras. Ayan. Umatras si Boy Letra. Si H2OS ang maging kon natin, pamalit natin. Baka Okay lang ba, Pas Joven? Umatras. Hindi yun umaatras si Boy Letra. Baka may ginagawa lang. Hindi yun umaatras, hoy. Baka kain na lang yung bata. Kanya yung ibate pa ang dumipensa. Oh, Nag- yun aatras. Si Boy Letra pa ba aatras? Alang-alang sa katotohanan, hindi yun aatras si Boy Letra. Ayan. Nakakalungkot mang isipin pero umatras si Boy Letra, mga kaibigan. Ay, naka-live na ba tayo? Joke lang po yun. Live ko sa malalaking channel. Naka-live pala sa ibang platform yata. Pens, naka-live to. Nakapanood. Active ako ng 18 hours, bakit? Yan ang idol. Never aatras. Nandiyan na siya ulit. Signal lang makakapag-atras sa kanya, no? Awag ah. Diyan na talaga. Ayan ako sa inyo ah. Atras ka, Boy. Tara, simulan na natin para ano. Okay na ba?
Ayan, okay na yata. Basic scroll lang ba? Mga basic scroll lang din. So, kahit hindi yan sa Ready naman yan. game na yan. Naka-live tayo sa ano? Naka-live tayo sa ano na to? Naka-live tayo sa TikTok tsaka sa Facebook. Tsaka sa in defense. Wala sa indifference. Ganon. Oo, sige. Huwag na maya. Makinig ka dun, ha? Dun. Ano ginagawa nila? Sabi mo pag tinanong, ay may ginagawa ka. 10 minutes ba? Sige, 10 minutes, 7 minutes ko. Kanya, kahit 8 minutes, okay lang. Pagkasabihin ko, Hoy! May ginagawa So, ano ka yung ba? pinakakuan ninyo, Brother Boy Letra? Anong topic nyo? Anong topic ni? Ang title ng debate namin, Purgatory. Tapos, ang topic, siyempre, papatunayan ko na ang aral ng Catholic Church patungkol sa Purgatory ay kinasihan ng Biblia or nasa biblical. Naano ka mo pag sinabing biblical lang, kunyari, patunayan ko na ang aral ng purgatorio ay biblical. Kasi yung mga maling aral, biblical din eh. Di ba? Inaano ko pag ganun lang, kaiksi yung ano. Pero, okay lang naman yan. Understood na nila yan. So, purgatory, ano yung pwede nating i-type dito, brother, para alam lang natin Purgatory yung ay pinaka-title. Ang purgatorio ay biblical, ay tunay na aral ayon sa Biblia. Lagay mo yung tunay na aral. Magawa ng YouTube channel mo, bro. Bro Nal, para upload mo. Nasa Facebook bro, naka-live sa Facebook, Boy Letra. Ay, nakalay ba doon? Ah. Sabi mo na, salamat bro na siya. Ayan, parang ganyan lang kasimple, di ba? Dahil din sa in defense of the truth. Base sa Biblia, ilagay mo sa base sa Biblia, bro. Yung naaayon. Yan, para yan yung basis. Patutunayan ko, tunay yung aral ng purgatorio, ang basis yung Bible. Pwede naman reference. Pwede gumamit ng reference, walang problema sa reference. Kumbaga, final authority namin, Bible, kasi naman na, diba? So, ang affirmative, Boy letra. Negative. negative. Si Pastor. Pastor Joven. So, nabasa na namin yung rules kanina, Brother Boy Letra. Familiar naman kayo pareho doon. Familiar kami dun. I-start na ba natin? Start na natin to. Ay, pa-check lang pala, Boy Letra. Ito yung mga pagkasunod-sunod na mangyayari. Cross. Teka, first person to. Tama. So, okay. Gawin na lang kaya natin 8 minutes. 8 minutes yung presentation. Kaya ba, Pastor Joven? Bro, sige lang. Ano yung maluwag sa'yo kasi maluwag naman ang oras ko eh. Lagyan mo tag 8 minutes yan. Kasi kaya naman namin mag-minimize ng presentation. So, okay. Yan na. Para marami, no? Ayan. Mag-i-start na ba tayo? Sige bro, ipakilala mo lang kami. Tapos isabihin mo yung topic, tapos ipakilala mo kami, tapos bigyan mo na kami ng oras. Ayan. Magandang araw, mga kapatid, mga brothers and sisters, mga ligtas na at mga
bumibili pa ng kaligtasan gamit ang good works. Nandito po tayo sa ating debate. Ang topic natin ay purgatory. Ang purgatory ay tunay na aral na base sa Biblia. Ang affirmative po natin ay si Boy Letra. Ang negative natin ay si Pastor Joven. Ang rules po natin ay standard rules ng DevCon. Bibigyan po namin kayo ng link para dyan. Ang oras po natin ay 8-7 para sa 8 minutes for the presentation, 7 minutes for cross-examination. So ayan, mag-i-start na po tayo. Brother Boy Letra, ikaw po ba ay ready na? Ayan, salamat sa sagot. Ready na, ready na. Okay. Pag nagsalita ka, Brother Boy Letra, start ko na rin yung time. Alright, so start mo na bro. So patunayan natin na ang aral ng Roman Catholic Church ay patungkol sa purgatorio ay kinasihan ng Diyos batay sa Biblia. Siyempre, nasa CCC. All who died in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured to their eternal salvation, but after that they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. So bakit daw sabi dito yung mga namatay no sa biyaya at sa pakikipagkaibigan ng Diyos na nananatili pang imperfect yung purification ay kailangan pa mag-undergo ng purification para ma-achieve ang eternal salvation ng holiness necessary to enter the joy of heaven. Kasi dito dito sa Apokalipsis 21:27, hindi ko na natin ito patagalin. Ito, 21:27. Ito, at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Ayan. O sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungaling kundi sila lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. So sa anumang paraan, di makakapasok doon ng anumang bagay na marumi. Kasi ang kasalanan, kung marumi at maliit, kung yung maliit makakapasok, so papasukin na rin yung malaki. Kasi numbers lang naman yan eh. So sabi dito, hindi daw makakapasok doon. So anong ginawa ng Diyos dito sa unang Korinto 3:15, itong unang Korinto 3:15, kasi ang palusot dito ng iba, tinubos naman daw tayo ni Jesus Christ. So hindi porket tinubos tayo ni Jesus Christ ng kanyang sarili ng dugo, yung mga sins natin na magagawa natin pagkatapos ng baptism, pagkatapos ng confession, pagkatapos ng pagsisisi, paano yung mga venials o yung mga mortal sins na pinagsisihan pero hindi pa siya fully nalinis, or lalo na yung mga venial sin na natitira pag ikaw ay namatay. So at least man lang, sabi ni Jesus Christ, sa pamamagitan ng pagmamahal ni Kristo, no? At kami ay 3:15 pala, ito unang Korinto 3:15, sabi dito, kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagamat siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. O sa ibang salin pa, ngunit parang nagdaan sa apoy. So magdadaan ka sa apoy. So itong mga tao na to, ito po ay nagtayo sa ibabaw sa saligan ni Kristo. So pag binasa natin sa taas, so ibig sabihin ito po ay na kay Kristo, ito po ay natubos ni Jesus Christ. So ngayon, yung mga natubos ni Jesus Christ or may friendship with the Lord dahil sa CCC, sa Zacarias 13:9, ito talaga ang purgatorio. Mabasa talaga letra por letra. Zacarias 13:9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. So dadalhin, ibig sabihin, lugar, upang dalisayin, at sila'y dadalisayin ko. Yung salitang dadalisayin, dyan galing ang term na purgatory, purgasyon, Hebrews 1:3, purgatorium sa Latin. Ito yung kinoto sa unang Korinto 3:15, na gaya ng pagdadalisay sa pilak, sila'y susubukin ko, na gaya ng pagsubok sa ginto, sila'y tatawag sa aking pangalan, so friendship with the Lord, at sila'y aking diringgin, aking sasabihin, sila'y bayan ko, at kanilang sasabihin, Panginoon ng aking Diyos. Saan nakaparallel to? So ito ay nakaparallel dito sa unang Korinto 3:15 na maligtas magdaan sa apoy, na merong friendship with the Lord, at sa Pilipos 2:3 ay Pilipos 2:10 ito. Tingnan mo
upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit, mga nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ang bawat dila na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. So yun, no? Merong magpapahayag ng bawat dila at luluhod, magpag-worship. So ano po ba ito? Sabi dito sa CCC, ang isa pa sa sinabi ng CCC, ito po ay temporal punishment. Mamaya, bigay ko na lang yung paragraph, no? Hindi na wala na akong time mag-research. Pero saan po ba nakasulat ito yung sinabi ng CCC? Ang CCC po, hindi po yan natin reference para patunayan. Kundi po yung CCC, yan po ang papatunayan natin sa pamamagitan ng Biblia. So dito sa Lucas 12, 47, 48, ito ba yung nasa Biblia, yung sinabi ng CCC? Yes po naman, no? Ang aliping nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, ngunit nagpabaya, ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, magkulang man siya, ay sa kanyang tungkulin ay paparusahan lamang ng magaan. So meron palang parusang magaan, letra por letra, nakasulat sa Biblia. So itong nakasulat sa Biblia na to, na parusang magaan, pagdating ng judgment, Hebrews 9:27, pagkatapos mamatay ng taong kasunod ay paghukom. Ito po ay parang naging ano man lang to sa Roman Catholic Church. Specific lang po yung aral na to, exclusive pala, na nasa Roman Catholic Church. So kompleto po ang aral ng Roman Catholic Church, no? Meron po ditong paparusahan ng magaan. Ngayon, ano bang parusang magaan na to? Ibaba lang natin, no? Sabi dito, sinasabi ko sa iyo, o sabi sa 57, kapag ikaw ay sinakdal, sikapin mo makipagkasundo ka sa nagkasala sa iyo bago dumating sa hukuman. Baka kalat ka rin kanaya sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa mga tanod, at ipabilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. So itong sinabi ni Jesus Christ, hindi ka makalalabas doon, tapos meron hangganan hanggang sa hindi mo ang hangganan mo mabayaran mo ang kahuli-hulihang sentimo. So meron pong hangganan. So ibig sabihin po, bilangguan, ipapasok ka doon, bayaran mo yung kasalanan mo. Parallel po doon sa sinabi niya kanina sa 47-48 na parusang magaan, parusang mabigat, depende kung gaano kalaki ang iyong napagbayaran kasalanan. Hindi po natin tinututulan dito na meron pong impyerno. Kasi po aral din po yan ng Roman Catholic Church. Yung impyerno, nandito lang po yan sa 46, darating ang kanyang Panginoon sa araw at hindi niya inaasahan at oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan sa kanyang Panginoon at isasama sa mga masuwail. So meron ditong buong lupit kanyang paparusahan at isasama sa mga suwail. Buong lupit, ibig sabihin 100%. Eternal na po to. Wala na pong ano to eh. Isasama sa mga 30 masuwail. seconds. Pero dito sa aliping nakakaalam at saka dito sa 48, may ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang na magaan. So ito po ay gospel. Ito po ay ebanghelyo ni Jesus Christ. At ang ebanghelyo ni Jesus Christ, batay sa Biblia, no, ito po ang ikaliligtas ng tao, ng ating kaluluwa. So hindi po ito sasabihin ni Jesus Christ nang wala pong kinalaman po sa kaligtasan. Brother Boy Kaya Letra, sabi ni time na Jesus, po. ang aking mga salita ay pawang mga espiritu. So ito pong mga Brother sitas Boy na binanggit Letra. natin na to, ito po ang katuran ng aral natin na CCC. Ano bro, time na. Ayan, salamat sa Medyo delay, no? iyong medyo delay lang po, Brother Boy Letra, dahil sa signal mo po yata o sa signal naming lahat. Yan po ang first affirmative natin, presentation. Tutungo na po tayo sa 7 minutes, first cross-examination. Hello po uli sa mga kasama natin dito, mga brothers and sisters. Yung mga ligtas na, mga papahirapan ba sa purgatorio at yung mga pupunta diretso sa impyerno. Hello po sa inyo. Pastor Joven? Palakayan mo bro Nash. Palitan mo na lang yung oras para i-ano yung mga reference.
Ay, sa Nakalag first, pala ako sa ano. sa first cross-examination, sino yung may 7 minutes dito? Si si Pastor, di ba? Magtatanong. Pagka may Ito ba yung objection meron bro, ipopost mo yung SMS time. na Mga viewers po natin, huwag po kayong mahiyang okay. ipalo ako para makapagbukas din ako ng video. Salamat. Follow niyo si Paano Pastor to? Habang Jerma. sumasagot siya, ipopost natin yung time? Ganun ba? No. Running time yung 7. Running time yan. Running time. Pag sasagot na yung si Pasto, pag Wala sasagot na si objection. Boy Letra, Pag on may objection, 20 seconds. Running time yan. Pag Okay, nag-objection, doon mo lang okay. papatay yung time. Okay. Ready na po bang dalawang panig? Pwede na po ba natin Gotcha. i-start? pwede na bro. Gagawa natin ng paraan yan mamaya, brother. May kita pa naman natin kahit pa paano visible pa eh. Visible. Pre, doon ka muna pre. Ay, ano Yan. ka lang ha. Hindi na po, Pas Joven. Yes, mama. Nagantay lang ako. Okay, i-start na po natin in 3, 2, 1. Okay, salamat. Pinagpalang hapon sa bawat isa. Kay Boy Letra, itong una kong tanong. Itas mo yung Revelation 21:27. Yung mga unclean ba na binanggit dyan, sila ba ay mga ligtas o hindi ligtas? Ay, hindi ligtas kasi hindi nga makakapasok eh. Okay, so Kaya hindi kailangan ligtas. muna para maligtas letra por letra, unang Corinto 3:15. Teka muna bro, 20 seconds. So sige. para maligtas letra por letra, dadaan sa apoy yung mga iba. Mga binyasin. Unang Corinto 3:15, Zacarias 13:9, paparusahan ng magaan, Lucas 12:47, Okay na yung time, 48. brother Boy Next Letra. question. Okay, so hindi pala mga ligtas yung unbeliever. Yun bang idadaan sa purgatorio, ligtas o hindi ligtas? Hindi ligtas kasi ililigtas pa lang dito kasi dito progressive kasi ang kaligtasan nakasulat yan sa Biblia, alam mo. Yan eh. At Non-stop. kami ay ililigtas. Teka, hanapin ko Non-stop mo muna. Wala Hindi na. siya, Si Boy Letra. hindi Pili ko. siya Stop mo muna, ligtas. bro. Kumbaga, ililigtas kasi dapat Ayan, ang tamang term. Brother Boy Letra, ayusin pag muna natin sinabing yung ligtas na, signal natin. Teka. Naglalag ba ako? Alag ka, Okay brother naman Boy siya sa Letra. Kung naka-off cam ka siguro, baka mas gumanda yung signal. Siguro mag-off cam. Oh, bro, ayaw nang tignas sa mukha mo, bro. Considered bang kwan yan? Ayan, Trash okay na. talk po ba yan? Bibigyan po kita ng Mahina warning, pa rin. Pastor. Magpa-picture ka na lang. Ayan, okay na. Okay na, maganda. Oh. Baka makain masyado Ayan, ng okay ano, na. data. Malakas yung kain ng Oo. data mo, bro. Ang naka-open yung ano. Okay, next Okay, question na ba? mag-start po tayo. Next question. Okay, next question. Sabi mo yung clean ay unbelievers. At yung idadaan sa, confirmation lang yung idadaan sa purgatorio ay mga unbeliever pa? Tama ba yun? Mga believers. Mga believers po yung iba. Yung iba naman, meron silang ignorance. Sabi kasi ni Jesus Christ, no? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, pag meron ka pong ignorance, kagaya din ng mga Hudyo, may kaligtasan din sila doon sa Roma 2:15 hanggang 17. Okay, next question. Next So, question. madaling sabi, yung idadaan sa purgatorio, ligtas na ba o ililigtas pa lang? Ililigtas po, dito po letra por letra, Zacarias, Colosas 1:15, sila po ay maliligtas, bagamat sila ay parang nagdaan sa apoy. So progressive pa po, hindi po siya ligtas na. Kasi pag ligtas na, nasa langit na po siya. Ililigtas pa lang po, sila po ay maliligtas, bagamat sila ay parang nagdaan sa apoy. Pero sure naman na yun. Next question. Okay. So, hindi pa sila ligtas, no? Ano ba, ang turo ba ng Biblia ay ang
kung ibig ni naman na maligtas, kailangan nilang manampalataya sa Panginoong Yesus. Yes or no? Yes, letra por letra. Marcos 15:16, Marcos 16:15-16. Kung sino man ang sumampalataya at mabautismuhan, dalawa, siyang maliligtas. Kung sino man ang hindi sumampalataya, siyang mapapahamak. Pero kung hindi ka naman napangaralan, hindi mo nalabag yung hindi sumampalataya at hindi ka rin maligtas at hindi ka rin maliligtas. Lalabas Yan, niyan. next question, Roma brother. 2, Roma 2. So, yung Ilang segundo bro yung pagsagot bro? 20 seconds. 20 seconds bro. Nasa screen siya bro yung oras. Teka muna, paano mo na pa-clarify para ma-minimize? Oh, nandun bro sa screen yung oras ng pagsagot. Sige. Okay, salamat. So, okay na ba? Okay. Tuloy ko na. Continue po tayo. Okay. So, yung mananampalataya sa Panginoong Jesus, Medyo ligtas delay sila. ako Sige lang bro. Sige lang. Okay lang naman tayo dito. Ligtas sila. Pero, kahit ba manampalataya ang isang tao sa Panginoong Jesus, kung hindi siya dadaan ng purgatorio, ligtas pa rin o hindi? Bro? I-pause natin yung oras kasi Parang nawawala yung signal niya. mahina ang pananampalataya ni Brother Boy Letra. Last time. Signal ng problema. Ayan na nga po. Bakit dahil sa purgatorio yung signal niya? Yun na yung signal, may na. Ayan, habang hinihintay po natin si Brother Boy Letra, babatiin ko po muna kayo ng magandang araw para sa mga ligtas na. Hello, Brother Red. At sa mga susunugin pa, hello, H2. At sa mga papunta talaga sa impyerno, hello po sa inyong lahat. Hindi po kayong mahiyang i-follow ako yung 37,000 na viewers natin ngayon. Libre po yan, wag po kayong tamad, parang awa nyo na. Pag kayong mag-alala, bubusugin namin kayo sa debate. Ayan. Habang wala pa si Boy Letra, muna tayo kasi wala tayong time para mag-advertise eh. So after po ng debate na to, bukas meron uli at Sabado, ayan. Pag di pa naman kayo nasiyahan kaya please follow. Ayan, yun lang po. Salamat. Salamat Redskin, meron kang GCash 1 peso mamaya. Please send me your GCash number. joke lang. Pastor, yung debate mo sa NC dito rin? Yung unang debate Sabado sa Revealer, pero next time siguro I would invite them na dito para at least sige. magkaroon ng tawiran. Yung mga hindi pa po naka-follow sa Kaya lang na-move yata kami ng wala lang. Tuesday dahil hindi yata available hindi yung sa Sabado Christology kami, next sa Tuesday gabi kay Revealer ay Trinity. Doon pa din, pero siguro ma-invite ko sila na dito ganapin. Pero sabi naman nila itong live na to ngayon ay nila-live din nila doon sa kanilang platform, kaya ganun. Hintayin po natin si Boy Letra ng buong maghapon. Basta po tayo ng lento sa ating mga manonood. Mga duwag lumabas ng lungga ang INC, sabi po ni Brother Redskin. Tagilid yung Catholic, sabi ni Filingero Theologian. Paakyat bro, sabi naman po ni Boy Letra. Nag-change ako ng location. Sana tuloy-tuloy na. Ayan, bumiyahe pa po si Boy Letra para sa debating ito. Ready na po ba ang lahat? Ready na bro, saan na ba tayo? Doon sa tanong ko bro, may tanong ako. Sa tanungan. Itanong mo na lang ulit bro nawala na eh. Sige. Pagka nag-start na yung time. Pwede bang sa small panel lang ako, Brother Nash? Kasi yung oras eh.
Hindi ko makon eh. Ayan, ready na po ba, Brother Joven? Start na po natin yung Clarification. oras. Okay, start. Okay, so yung next question ko, yung mga nanampalataya, friends, no, sa Panginoong Yesus ayon sa iyo ay ligtas na sila. Kung hindi ba sila dadaan ng purgatorio, ay tuluyan silang maliligtas o hindi? Kailangan silang dumaan sa purgatorio, letra por letra. Again, Apokalipsis 21:27, hindi makakapasok doon sa anumang paraan, ang anumang bagay na marumi. Lucas 12:47, 48, may parusang magaan sa 59, ibibilanggo ka hanggang sa mapagbayaran mo ang kalitliitang or sentimo ng iyong kasalanan. Saan? Sekarayas Okay, 13:9, next question. unang Korinto 3:15, yan. Saan? Okay. Next question. So, binanggit mo yung Revelation 21:27. Ulitin ko yung tanong ko dyan. Yan bang mga unclean na yan? Mga nanampalataya ba yan sa Panginoong Yesus o hindi? Marami, hindi mga nanampalataya at hindi nanampalataya, ang pinag-aano kasi diyan, bro, yung kasalanan. So once na ikaw ay nagkaroon ng kasalanan, hindi mo na na-achieve ang necessary to enter the joy of heaven, letra por letra, kasi sa anumang paraan. Sabi nga dito sa Roma 11, pag ikaw Ayan, ay next question, Brother Joven. next Okay, question. so kung papipilian kita, sino ba yung magliligtas? Ang Panginoong Yesus o ang purgatorio? Ang magliligtas po, letra por letra, ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos, letra por letra, Sekarayas 13:9, at aking dadalhin, siya po ang magdadala ng ikatlong bahagi sa apoy. Siya po yung magdadala sa apoy kasi hatol niya po yan. Hebron 9:27, pagkatapos mamatay. Saan niya dadalhin? Sa bilangguan, letra por letra. Lucas 12:58, para mapagbayaran mo ang lahat ng iyong kasalanan. So pag napagbayaran mo na lahat ng iyong kasalanan, Okay, next dalisay ka na, question. nakadamit na puti, pasok ka na sa langit. Okay, so kung ang Panginoong Yesus lamang ang magliligtas, may kailangan pa bang idagdag para yung iniligtas ay maligtas pa? Letra por letra, siya yung nagligtas kasi dadalhin niya sa apoy eh. So pagdala niya sa apoy, letra por letra, dahil paparusahan niya ng magaan para pumalinis ang lahat ng kanyang kasalanan, ng kaliit-liitang kusing, Lucas 12:58-59, magdaan ka sa apoy para ikaw ay maligtas, letra por letra. Unang Korinto 3:15. Ayan, next question. Okay, next. Ang tanong ko, agree ka na yung nanampalataya sa Panginoong Yesus ay ligtas na, no? Yun ba ay past tense na o present tense pa lang? Sabi kasi dito, hinahanap ko nga yung verse, no? Ang Diyos po ay ililigtas kanya, siya po ang magliligtas. At tatlo po yan na progressive po. Ito, hanapin ko ng verse, nalimutan ko kasi pasensya na, gising ko lang kasi. Hindi po siya isang ligtasan lang po kasi pwede ka pa po ulit magkasala at ang kasala, kaya nga sabi doon sa unang Pedro Okay, brother. 5:8. Brother Boy Letra, okay na po. Tapos na po tayo sa ating cross-examination. Tapos na. Tutungo sige. na po tayo sa first negative presentation na 7 minutes din. Ay, 8 minutes pala. Sige po, pagkisabi lang pag magsimula na ako. Ayan, ready when you are, Pas Joven. I-start ko na po. Okay, sige po. Ayan. Mili, pinagpalang hapon sa bawat isa. Huwag kayong mahiyang mag-follow. Bawal ang tamad sa langit. Yan. Ako po ay tumitindig at hindi sumasang-ayon sa aral ng purgatorio, no? Katulad po diyan, kasi ang sabi ng Biblia, isitas ko din yung Hebreo 9:27, pagkatapos ang isang tao mamatay, ay kahatulan. Kahatulan na po yan. It's either you go to heaven or you go to hell. Dalawa lang po, wala pong third place. So, bagamat hindi nabigyan ng emphasis ng aking kausap kanina, kasi may silang oras, yung about purgatorio, syempre nag-research naman tayo at hindi naman po yun bago. So, malinaw dyan na yung mga niligtas na, pag namatay yan, ligtas na po yun. Hindi na sila kailangang iligtas pa. Otherwise, magiging redundant. No? So, ang doctrine ng purgatory, actually, para po sa nandito, no, yan po ay isa lamang dagdag na aral at wala pong apostol ang nagtuturo niyan nung unang panahon. Kasi nga po malinaw ang sinasabi ng Biblia, no.
And then, ang tagapagligtas po ng mga tao, ng mga makasalanan, ay ang Panginoong Jesus. Hindi po ang purgatorio. Malinaw, Acts 4:12, sa silong ng langit, walang pangalan na ibinigay na sukat ikaligtas ng tao. So, alam natin ang pangalan ng Panginoong Jesus yun. Actually, ang purgatorio is, agree naman dyan yung kausap ko, ito ay paglilinis. Pero po yung paglilinis na yan, hindi yan ginagawa pag namatay ang tao. Yan po ginagawa habang buhay pa yung tao. Tawag po dyan sa theological term, sanctification, pagpapaging banal. At yan po ginagawa habang ang tao ay nasa lupa pa, hindi po pagkatapos umalis ng lupa, no? So that's why ito pong doctrine ng purgatory ay erroneous. So yung idea diyan ay yung mga banal na hindi, kumbaga medyo hindi pa ganun kalinis, parang pag namatay ka, kailangan mo mag-spend ng time, no? Ako pa yung nagpapaliwanag ng purgatory, no? Doon sa isang certain place, at doon, I don't know anong gagawin, mamaya tatanong ko sa kanya. Then after that, we don't know, actually hindi naman nila ma-determine gaano katagal, anong klase yung purification na gagawin, ano yung gagawin. Apoy yung ginamit kanina, no? I don't know kung susunugin sa apoy na literal na parang impyerno na din, pero hindi naman siguro, I don't know. I don't know why to say goodbye. Pero mali po yun. Ang sinabi ng Biblia, bigyan ko kayo ng example, sa Lucas 16, meron doon isang pulubi na namatay, si Lazarus. Nung siya po yung mamatay, may diretsong pinagdalan sa kanya paraiso. Apo. So, kahit pa sabihin natin na yung taong namatay ay last minute ng buhay niya, tsaka lang siya nanampalataya, still, naligtas yun sa biyaya at hindi na, ang isang taong ligtas, hindi mo na kailangang iligtas pa. Hindi po? Malinaw po yan. Kaya, medyo, yan po ay, actually, kung I don't know kung agree nito, hindi ko naman trabaho ang palipatunayan o ipaliwanag ang tungkol sa purgatorio, but I did a little research. Ang doctrine ng purgatorio, kung tanggihan nito ng aking kausap, walang problema. Ito po ay pinapularize lamang ni Legoff, no? Ang pangalan niya ay Jacques Legoff. Jacques Legoff. Parang French. Yan po yung origin ng idea, no? Pero pag tayo po ay sabi nga, ito po ay nagmaterialize during let's say 12th century, no? Jacques Legoff. I-search na lang po. And then, pero yan po kasing idea na yan, during the Second Council of Lyon in 1274, nung yan po ay pinipresenta ng Catholic Church, marami pong mga churches hindi nagsang-ayon dyan. Ito, konting research lang. Eastern Orthodox, hindi nila yan tinanggap, did not adopt that doctrine. Ganon din po yung Council of Florence. Even po si Pope John Paul II and Benedict XVI, sumulat sila, yung term na yan ay sabi dyan, does not indicate a place but a condition of existence. So dito may dalawang medyo contradictory. Kay Pope John Paul, ang sabi nila, hindi lugar yung purgatory. But later on, na-develop yung idea, Jacques Legoff developed an idea na it became a place. So kay Pope John Paul II, yan ay karanasan, existence, no? So, at yan po ay I agree ako doon sa definition na yon. Pero ang hindi ko ina-agreehan na yung karanasan ng purification ay gagawin o ginagawa after mamatay ang tao kasi wala pong ganun sa Bible. Sa Bible, malinaw po ang binigay ng mga apostol, mga tagapanulat na kapag ang tao namatay, pupunta na yan sa kanilang dapat puntahan, langit o impyerno lang po. Ayan. So, kahit pa sabihin na yung mga tao na yon ay last minute, ulitin ko po, no? Ay hindi na sila kailangan linisin kasi nilinis na sila eh. Bigyan ko po kayong talata. Ang sabi ng John chapter 8 verse 36, if the Son sets you free, you are free partially. Hindi po, yan sabi free indeed. Kung nilinis ka na o ikaw ay pinalaya ng anak, tuluyan o lubusan ka na ngang malaya. Meaning, kapag ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan, malinis ka na noon. So, diyan papasok yung sanctification. Hindi kasi namin ginagamit yung purgatory na term. Doon yung ginagawa pagkatapos ang isang tao ay maging mananampalataya. Doon nangyayari yung purging process.
yung pagpo-purify ng buhay nila. Hindi po after death, walang ganon. So kasi medyo may konting deception dyan dahil baka mamaya yung mga tamad manalangin, yung mga nanonood pa rin ng mga porno dyan, tirahin natin, yung mga nanliligaw sa kapwa lalaki, kapwa babae, no offense lang, no? Kasi may purgatorio naman, doon na lang ako magmamatino, parang ganon. You know what I mean? Ay baka maglaro pa sa kasalanan nila, dahil nga may turo kami na ganito, so that is dangerous. Wala pong ganon. Ang sabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Yan, yun ang turo. Meaning magpa-purify dito sa lupa. Yung Zechariah 3:9, mamaya hindi ko na itanong ito sa kanya. Nung ko na lang yan, bonus na lang yan. Pero yun po, no? Dahil na meron lang tayong seconds, 50 seconds. Sa pagtatapos, ang purgatorio po ay hindi po biblical na aral. Wala pong extra place para doon linisin yung mga taong hindi masyadong malinis pero ligtas. Wala pong ganun eh. Wala. Even the term itself, wala po dyan sa Bible. Dalawa lang yan. It's either you are saved or not saved. Yung Revelation 21:27, yung sinasabi doon, mga unbelievers po yun. So kay Kaboy Letra kasi kanina, parang mix, no? Hindi po, yung mga, actually, mga aso yan sa taas eh. So, sa akyat lang tayo sa Revelation 21, sinasabi dyan yung mga masasama, hindi makakapasok sa verse 8. Yan yung mga unbelievers, hindi po kasama believer dyan. Yan. Salamat. God bless. Ayan, thank you po sa presentation. Pupunta na po sa ating cross-examination na 7 minutes. Brother Boy Letra, ready ka na po ba? May yun lang ako dito, may customer kasi bigla akong tinawagan. Saglit lang to, pipikain ko. Palatastas mo na. Boy Letra. Sige lang, opo. Yung mga nasa baba po, no? Muli, ulitin ko, follow lang tayo. Bawal lang tamad sa langit. Pero kung wala kayong planong umakyat ng langit, sige lang. Please follow, please follow. Hello po. Hello kay Brother Red. Nasa comment section siya. Hello. Hintayin lang po natin si Brother Boy Letra at siya po ay nagre-review pa. Ayan, nagme-merienda po ya si Brother Boy Letra. Eat well, Brother Boy Letra. H2, wala ka bang gustong sabihin H2? May gusto ka bang i-promote? Lang papalo lang ako mga brothers. Ayan, ayon po sa comment section, mga Catholic talaga ang born again kasi dumadaan sa purgatory. Ayan. Ang sabi naman po sa comment section, yung nagnakaw ng piso at nagnakaw ng milyon, pareho bang Pre, asan na yung impyerno yun? cellphone?
Wait lang mga bro ah, may ano kasi. May customer eh. Ako, tagal lang. Sige brother Boylet, Best. walang problema. Presto lang ako. Okay, sige, pwede na yan. Bro, narinig ako? Ayan, rinig ka po. Okay. Dinig na ako, Start na po Pastor natin yung Joven, time. dinig. Ah, sige, bro. start mo na. Start. Okay. Sabi mo dun sa ano, sa Lucas 16 kay Lazarus, tsaka dun kay Richman. Sabi mo ano lang 'yon, langit at impyerno lang 'yung nakasulat doon. Saan nakasulat 'yun? Sinabi letra por letra do sa Lucas 16, sa Lucas 16, ito ay ang kahatulan ng Diyos ay langit at impyerno lang. Saan nakasulat 'yun? Sa Lucas 16 Yes po. Okay. Sa una, sa versikulo 22, ito ang sinasabi. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. Yan. Abraham's bosom, yan po ay paradise. Then yung rich man naman, he also died and was buried. Verse 23, in Okay, Hades. next question. Nice. Salamat. Ulitin ko bro, letra por letra. Pero nakasulat doon, salitang lamang. Letra por letra o wala yun? Dinagdag mo lang. Yes or no? Okay, wala pong nakasulat na lamang, no? Alright. Hindi po sabihin dahil hindi nakasulat yun, ay hindi nga po ganun ang sinasabi. Malinaw po makita natin dyan. May dalawang lugar silang pinagpuntahan. Isa sa paradise, yung isa sa impyerno. Next question. Di ba binasa ko Ayan, kanina next letra por question. letra, Zacarias 13:9 at ang ikatlong bahagi ay dadalhin sa apoy upang dalisayin. Letra por letra. Di ba meron parang ikatlong bahagi? Yes or no? Letra por letra, Zacarias 13:9. Yes po, agree ako doon, may katlong bahagi. Pero po, yung talata na yan ay hindi yan tumutungkol sa mga tao na after maligtas at namatay ay susunogin para linisin ito. Yung mga tao na yun ay buhay pa sa lupa. Sa lupa po ginagawa yun. Yan. Next question. Meron nakasulat dito, sila'y dadalhin ko sa lupa o sila'y dadalhin ko sa apoy. Ano nakasulat letra por letra? At ang ikatlong bahagi ay dadalhin sa lupa o dadalhin sa apoy upang dalisayin. Ano nakasulat? Letra por letra. Lupa o Nakalagay po. apoy, dalisayin. Okay. Sige. Ang nakalagay Sagot. po, dadalhin sila sa apoy upang sila palasayin. Pero, yung mga tao po na yan, sabi dyan, they will call on my tawag sila sa aking pangalan. Nasa present po yan, hindi po past tense. Kaya yan po ito lupa mangyayari. Otherwise, kung Pero may teaching kayo... Sige. Sige bro. Pero wala nakalagay na salitang lupa. Dinagdag mo lang 'yon. Basta ang reference mo lang sila'y tumawag sa akin. At kumbaga nagmamapuri sila sa Diyos, yun lang yung reference mo, wala nakalagay na lupa. Yes. Hindi yata umandar yung... Pandarin mo bro. Okay na lupa bro. Next question. Wala nakalagay na lupa. Sabi mo, pagka magmamapuri sa Diyos, kailangan sa lupa. Nabasa mo ba yung Pilipos 2:10 na meron naman nasa ilalim ng lupa, luluhod sa pangalan ni Kristo at sila tatawag din sa Diyos kagaya ng Zacarias 13:9. Pero nasa ilalim ng lupa, letra por letra. Filipos 2:11. Nabasa mo ba yan? Letra por letra, yes or no? Yes. Nabasa ko po yan. Letra por letra. Next question. So, letra por letra, hindi lang pala sa lupa nagmamapuri or tumatawag sa Diyos. Meron din pala sa langit, letra por letra, sa ibabaw ng lupa, letra por letra, at sa ilalim ng lupa, letra por letra. Hindi lang pala sa lupa, talaga, sa ilalim din ng lupa. Yes or no? Yes, may pagluhod din sa ilalim ng lupa. Pero yung ilalim ng lupa dyan ay figure of speech na tumutungkol yan sa impyerno, hindi po purgatorio. Ayan, next question. Sunod na tanong, letra por letra, saan mababasa? Nasa impyerno, letra por letra, sabi mo, kasasabi mo lang ngayon, letra por letra. Sabi dito upang ang lahat na, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod
na nasa langit, nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila, si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Saan nakasulat letra por letra sa impyerno? Sinabi nila to. Talata, chapter and verse. Okay, so yung talata ng under the earth na yan ay impyerno, syempre nasa 1 Peter chapter 3 verse 19, Ephesians 4:10. Ang sabi doon ng Panginoon ay bumaba sa kailaliman ng aral. Ayan, next question. Sinabi doon letra por letra. Mga nasa impyerno yon, letra por letra, impyerno or eternal punishment or lake of fire. Meron ganun doon nakasulat o espiritong nasa bilangguan lang yung nakasulat. Okay, so Categorical. walang mababasa na hell, lake of fire, pero hindi rin naman natin pwedeng sabihin dahil hindi yun ang binanggit na tulad ng salita, hindi nga yun. Kasi yung isang word dyan na binanggit sa 2 Peter the line, Tartarus, kailaliman, kulungan ng mga spirito. Yeah, next question. Nabasa mo ba sa 4:6, ebanghelyo yung ipinangaral sa mga patay? Letra por letra, do sa espiritong nasa bilangguan. Letra por letra, nabasa mo? Ebanghelyo, letra por letra, yes or no? 4:6, hindi ko alam kung anong libro yung isa clarify ng talata. Ano yung 4:6? Pa-mute lang, ay pa-pause yung time para maklarify request ni Pastor Joben. Pa-pause muna yung time, alright? Para clarification kasi ang napag-usapan natin sa unang Pedro 3:19-20, wala nakalagay na Tartarus dyan. Ngayon, binaba ko lang sa 4:6 sapagkat dahil dito ipapangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo upang sila'y ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan, datapwat mga buhay sa espiritu ayon sa Diyos. Tanggap mo to na mabuhay sila sa espiritu ayon sa Diyos. So, pinangaralan ng ebanghelyo yung mga patay, letra por letra, tanggap mo to. Ano po yun? Kasi nakasulat. Next question. So yung mga patay pala dun sa espiritu na sa bilangguan, pinangaralan ng ebanghelyo para mabuhay ayon sa Diyos, letra por letra, sa espiritu. Pagabat sila'y nahatulan sa laman, sila'y mabuhay sa espiritu ayon sa Diyos, letra por letra. So kailan nahatulan ng tao? Pagkatapos mamatay o habang buhay pa? Letra por letra, Hebrews 9:27. Okay, una-una, yung sinasabi sa unang 4 ay Pedro 4:6, ito po ay yung mga mananampalataya. Yung nasa 1 Peter 3:19, mga unbelievers po yun. Kaya tawag sa kanila matitigas ang ulo. So mali yung comparative text na ginawa. Teka muna. Ang tanong ko dito sa 4:6, kailan ba hatulan ng tao sa laman? Habang buhay pa o pagkamatay na? Iyon yung tanong ko. Pagka sila yung hatulan sa laman, Bagamat sila'y nahatulan, past tense sa laman, sila'y mga buhay sa espiritu tulad ng sa Diyos, yung mga pinangaralan ng ebanghelyo, mga patay, letra por letra. okay, ang tanong, ang Yan, sagot pili. ko po. Sige bro, tapusin mo muna. Okay, brother, paki-clarify na lang yung huling tanong para mapasagot pa natin ang huli si Brother Joe. Okay. Sabi mo kasi, mga buhay pa to. Sabi mo dito sa unang Pedro 4:6, sabi ko sa'yo, kailan ba hatulan sa laman ng tao? Pagkatapos na mamatay o habang buhay pa? Yun yung tanong ko. If hindi ako nagkamali. Yung tanong kasi na kailan ba hatulan sa laman, kapag hatol sa laman, yun yung kamatayang physical. Kaya mo po na ano mo, kailan hatulan sa laman? Pag namatay sila, yun yung hatulan sa laman nila. So tapos na ba, Mr. Moderator, yung 7 minutes? Meron Tapos pa? na yung sa pagtatanong. Binigyan na lang natin ng pagkakataon na sumagot si Brother Joe. Presentation na, no? Presentation. Patungo na tayo sa second presentation ng affirmative. Another 8 minutes para kay Brother Boy Letra. Alright. Ready na ba, Brother Start Boy na. Letra? Okay. Okay. So, una sa lahat,
ako yung affirmative dito, letra por letra, puro letra por letra talaga pag magpatunay tayo. Kasi pagka hindi letra por letra, pag diwa, kailangan pa yan na-explain doon sa fallacy of circular argument. Yung conclusion mo, kailangan pa rin siyang patunayan, nananatili pa rin siyang question mark kasi hindi pala nakasulat. So, ako na lang yung nag-rebat kasi hindi mo naman pinuntahan yung mga verses ko. Dito ang ginamit mong verses dito sa Luke 16:40 to 48 about kay Lazarus na foreman tsaka dun sa rich man. Una sa lahat, 2 tao lang po yung hinatulan dyan. So natural, 2 place lang yung marireveal dyan. Kaya nga ang sabi ng letra por letra ni Paul, no? 2 Timoteo 3:15-16, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay magagamit natin. So gamitin natin yung iba pang kasulatan kasi 2 lang hinatulan dyan. So nabasa pala letra por letra sa Karayas 13:9 at ang 3 bahagi ay dadalhin sa apoy. Hindi doon sinabi dadalhin sa lupa, Pastor Joven, letra por letra. Ang sabi sa letra por letra, dadalhin sa apoy, hindi sinabi lupa, upang dalisayin. Letra por letra, yung upang dalisayin, equivalent na po kagad yan, letra por letra sa term na purgatorio. Alam mo naman yan eh. Nag-aaral ka naman, alam ko hindi ka naman kagaya ng iba na magsasalita na hindi naman pinag-aralan, na i-explain mo nga. Actually, lahat ng in-explain mo, nakasulat lahat sa Biblia yung about sa purgatory. So, sabi dito sa 3 bahagi, no? Sa apoy, basahin natin. Dito ka talaga naipit eh. Actually, Pastor Jobe, magkatoliko ka na lang kasi para 2 tayo dito. Alam ko mabait ka naman eh. Kung mahal mo talaga yung Bible, Pastor Joben, bumalik ka na sa katoliko kasi ito lahat ng aral namin, no? Ito ay deposit of faith namin yung Bible. Talaga nakasulat sa Bible, letra por letra. Wala sinabing lupa dito. At aking dadalhin ang 3 bahagi sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na gaya ng pagdadalisay sa pilak. At sila'y susubukin ko ng gaya ng pagsubok sa ginto. Si Jesus Christ pa rin po to. Kung yun yung argument mo, si Jesus Christ ang magliligtas. Si Jesus Christ ngayon nagdala. No? At sila'y tatawag sa aking pangalan at sila'y aking diringgin. So meron pa rin grace with the Lord or friendship with the Lord at aking sasabihin sila'y bayan ko. At sa kanila sasabihin ang Panginoon na aking Diyos. So hindi po porket nagpupuri, nasa lupa na po kagad mag-conclude na po tayo na nasa lupa. Kasi po meron na naman isang verse dito, sad to say, dahil kabisado ko yung Bible, ang maganda dyan, no? Pag magdebate tayo, kabisado natin yung Bible. Ito, no? Hindi lang po sa ibabaw ng lupa ang pagpupuri, no? Ito sabi dito, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. So meron din po sa langit, meron din po sa ibabaw ng lupa at meron din po sa ilalim ng lupa. At ipapahayag ng bawat dila na si Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So hindi po kasama po dito yung sa impyerno. Kasi po yung nasa impyerno, kaya nga sila napunta sa impyerno, Pastor Jobin, tinutulan na nga nila to. Ayaw na nga nila ng ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sinabi mo na nga doon sa Apokalipsis 21:27 na yung ibang hindi nakapasok doon, pag inakat mo, yung mga talagang mga karumalduman, talaga nakapasok sa langit. Pero hindi naman sinabi doon na sila lang, yun isip-isipik. Kasi sabi dito, basa pa tayo ng ibang verse, marami tayong verse dito, o ito, ng Juan 5. Merong kasalanang hindi ikamamatay, letra por letra yan, no? Ito, at nalalaman natin, ano bang verse yan? Ito, merong kasalanan na ikamamatay, no? Lahat ng kalikuan ay kasalanan. Lahat yan, Pastor Jubin, letra por letra yan. At may kasalanan hindi tungo sa kamatayan. Kung merong kasalanan hindi tungo sa kamatayan, kasalanan letra por letra, hindi tungo sa kamatayan, pero hindi mo pwedeng itungo sa langit kagad, iligtas kagad, letra por letra. Kasi kasalanan nga lahat ng kalikuan ay kasalanan. Lahat ng marumi na hindi makakapasok doon, lahat ng marumi sa anumang paraan, hindi mo pwedeng dadalhin doon. So ang ginawa ni Jesus Christ, tinubos niya sa dugo. Siyempre, mga nasa 1 Corinto 3:15, sila ay maliligtas bagaman sila ay nadaan sa apoy. O letra por letra yan, parang nagdaan sa apoy. O quoted si Karayas 13:9, di ba? Tsaka hindi impyerno yung, wala tayong mabasang ganun. Kaya nga hinanap ko sa iyo, nagulat nga ako, na-shock nga ako na sa langit pala may pagluhod ang bawat tuhod at isasaysay ng mga impyerno, sabi mo sa impyerno pala luluhod ang lahat ng tuhod sa impyerno at magsasaysay ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama sa impyerno, pati ng mga demonyo doon. Walang ganun, Pastor Joven. Kaya nga sila nandun basa tayo, 2 lang ba?
Ito, malinaw to, Pastor Joven. Letra por letra to. Dito sa Katoliko, letra por letra talaga to. Oh, tatlo yan. Kasi doon sa ginamit mong verse, hindi naman sinabi doon langit at impyerno lang. Walang salitang lamang doon. Huwag natin dagdagan. So ito, walang dagdagan dito. Walang bulahan dito, Pastor Joven. Oh, 43. Dalawa lang ba? 2 minutes, oh. Dalawa lang ba ang hatol ng Diyos? Oh, sa verse 43, pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa iyo, papamahalain siya ng kanyang Panginoon lahat ng ari-arian nito. So merong langit. Sa 45, ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi, sasabihin niya sa kanyang sarili at sasadyain niya, ang aking Panginoon, bubugbugin niya ang mga kapwa niyang alipin, lalaki at babae, at siya kakain, iinom, maglalasing. Darating ang Panginoon kanyang hindi niya inaasahan at oras. Buong lupit siyang parurusahan at isasama sa mga masuwail. Iyon, isasama sa mga masuwail. Pag masuwail, ito yun yung isasama. Buong lupit parurusahan. Hindi na magmamapuri ito. Walang ganun dito. Pero sa verse 48, ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, magkulang man siya, paparusahan ng magaan. Letra por letra, 3. Pastor Joven, 3 eh. Ano yung pangatlo? Yung third state or third place, wala namang problema, state place, no? Sabi dito, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hangga't hindi mo mapagbayaran ng kahuli-huli ang sentimo. Ano tong bilangguan na to? Alangan naman sa lupa to. Sabi ni Jesus Christ, ang aking mga salita ay pawang mga espiritu. Hindi si Jesus Christ mangangaral nang walang kinalaman sa spiritual life mo. Kung makukulong ka lang, sabi nga ni Paul, wag mo ikahiya, ako'y bilanggo kay Kristo. Nabilanggo kay Kristo, sila nga nabilanggo sa Patmos eh. Ibig sabihin may kasalanan sila doon. Ibig sabihin nalabag nila yung warning ni Jesus na baka ikaw ay ipabilanggo baka ikaw ay ipabilanggo. Baka ipagkasundo ka kagad. Ang ibig sabihin dito, letra por letra, dapat si mga apostol makipagkasundo sa mga pagano sa 57-58. Bakit hindi? Ito sabi, kapag ikaw ay isinakdal, yung mga apostol, sikapin mo makipagkasundo ka na nagsakdal sa iyo bago dumating ang hukuman, kalad ka rin niya na hukum at ibigay niya sa tanod at ikaw ay pabilanggo. Ibig sabihin, nagkamali pala sila Juan, dapat pala nakipagkasundo sila sa mga pagano para hindi sila ipabilanggo sa Patmos. Ay walang ganun dito, Pastor Joven. Hindi ito bilanggo ang panglupa kasi walang pakialam si Jesus kahit mabilanggo ka. Basta wag kang tatalikod sa akin, wag mo ko ikaila kasi sabi ni Paul, no? Pag ikinaila mo ang Panginoon, ikakaila ka rin niya. And linaw dito, anong lugar to? So ako yung affirmative, dapat puntahan mo yung mga verses ko. Ako ng affirmative, so yun lang. Thank you. Okay. Thank you, Brother Boy Letra, sa yung presentation kasama ang iyong manok. Sa ating second cross-examination, 7 minutes para kay Pastor Joven. Pastor Joven, ready ka na ba? At ready na rin ba ang manok mo? Aso din eh. Lugi ka, Pastor Joven. 2 versus 1 to. Sige. Okay, start na natin yung time para sa cross-examination. Ay, ba, boss? Okay, so request mo po mo, doon tayo sa kanal niya. Ito, tali. So, unang tanong ko, yung laboratorio ba, meron bang lupa doon o wala? Wala sinabi kung meron lupa o wala kasi spiritual place yun. Na sinabi dito, letra po letra, apoy. Sabi dito, si Karaste 19 at ang ikatlong bahagi ay dadalhin sa apoy upang dalisayin. Hindi sinabi na nasa lupa eh. Walang letra po letra at ang aking dadalhin ng ikatlong bahagi sa lupa. Wala sinabi lupa dito bro, wag natin dagdagan to. Unang Korinto 4:6, wag tayong humigit sa mga bagay na nasusulat bro. Apokalipsis 22:18. Basta yung 20 seconds mo. Ibig sabihin, ang purgatorio, walang lupa doon na bahagi. Tama, puro apoy lang. Yes or no? Yes or no? Wala sinabi doon na lamang eh. Kasi progressive yung aral namin. Wala sinabi mga ganun. Basta ang detailed namin sa ngayon, sabi ng Diyos, ang ikatlong bahagi ay dadalhin sa apoy. Means lugar. Sabi mo, lugar. Upang dalisayin. Yung pagdadalisay, state yun. So dalawa. Lugar, dadalhin, at state, pagdadalisayin. Sila yung magsasaysay
sila'y tatawaging bayan pa Okay, rin ng next Diyos. question. Anong parallel? Next Okay, question, so brother. yung nagsasayan dito sa Zechariah 13:9, pwede ka ba na itong mga to nasa lupa pa? Matul ka o hindi? Tutol nga ako na sabihin na natin na nasa ibabaw ng lupa. Nasa ilalim ng lupa, hindi ako tutol. Pilipos 2:10. Sabi dito, at aking dadalhin, means ililipat, dadalhin nga letra por letra, ibig sabihin iiba ng lugar. Ang ikatlong bahagi, sa apoy, letra por letra, hindi sinabi sa lupa. Pwede sa ilalim ng lupa, Pilipos 2:11. Okay, next question, Yung nasa brother. ilalim ng lupa, hindi yun impyerno. Okay, so babasahin ko yung talata. Masabi dyan, aakyat lang tayo sa taas. Dito ko kunin ito. Zechariah 13:8. Malilipo lang 2 bahagi ang naninirahan sa lupain. 3 bahagi lamang ang matitira. Tinututulan mo ba na yung idadaan sa apoy nasa lupa pa? Tutul ka ba o hindi? Sa verse na yan, hindi pa ako tutol dyan. Kaya nga kailangan ng Diyos dadalhin letra por letra. Kaya nga ililipat, dadalhin. At ang ikatlong bahagi, yung mga nasa lupa, siyempre, ang judgment ng Diyos sa kanila ay dadalhin sa apoy para maligtas. Unang Korinto 3:15, Zechariah 13:9, Apokalipsis 21:27, Lucas 12:48, Okay, Kama next question, brother. 59, papabilanggo ka. So, ang group ng mga to ay buhay pa sa lupa at sila dadalhin. Yes or no? Hindi na sila buhay sa lupa dyan kasi dadalhin na sila sa apoy, letra por letra eh. Yung dadalhin sa apoy, letra por letra, yun yung nadatnan na merong mga ignorance or mga hindi nila nalalaman yung kaloob ng kanilang Panginoon. Sabi doon letra por letra, Lucas 12:48-49, sila ay paparusahan lamang ng magaan temporal punishment. Sa 59, ipapabilanggo question, hanggang Pastor. mapagbayaran nila ang kaliliitang kasalanan. Sentimo. Sabi doon, sentimo ng Next kasalanan. question. So yun yung Next purgatorio, question, bro. Letra por letra, purging, Sa Biblia, pagdadalisay. Okay, bro. Sa Biblia ba walang nakasulat na yung mga buhay pa sa katawang lupa na nananampalataya ay idadaan sa apoy? Wala bang nakasulat na gano'n? Yung mga buhay pa dadaan tayo ni sa apoy sa lupa. This is my question. Post time, may Nawala ka, Pastor Joven. Pastor, pakiulit yung tanong. Papos yung Medyo time. mahina kanina. Bro, ang tanong ko ganito. Papos yung time. Hindi ko siya narinig. Now, Okay. So, na agree ka ba na may mga mananampalatayang buhay pa sa lupa na dadalisayin din sa apoy? Agree ka o hindi? agree ako dito. Basa. Acts 3, 4 of Acts 3, 4-5. Binautis mo sa apoy. Pero hindi naman yan ibig sabihin na wala ng purgatorio kasi hindi naman yan bilangguan eh. Ang letra por letra kasi sa purgatorio ay parusa. Hindi naman yan sila pinarusahan, gift of thanks yan eh. Doon sa Lucas 12, 48 next question. Ibig sabihin, yung purging fire sa mga namatay, kundi pati din sa buhay sa lupa. Tama ba yun? Yes, kaya nga sa CCC ang tawag namin dyan final purification. Ibig sabihin, huling pagdadalisay. Kung merong huli, letra por letra, CCC paragraph 1030, eh syempre meron ding una. Diba? Ayan yun. Okay. So, Okay, after na pala, may purgatorio din para sa mga buhay. Hindi lang ito para sa mga patay. Yung paglilinis na sa mga buhay. Tama? Nawawala signal ko, no? Hello bro, di mo ko. Ano to bro? Agree ka ba na yung paglilinis sa apoy na tinatawag na purgatorio ay hindi lang ginagawa sa mga patay, kundi din sa lupa? Nawawala-wala yung signal ko, no? Bro, Tama, Nawawala-wala yung signal ko pero medyo narinig ko. Tama. Kaya nga ang tawag na CCC namin, final purification. Sabihin, huli na yun. Para yung domina yung signal mo. Brother Boy Latra, pa-off cam na lang kasi ayaw ni Pastor Joven Delay na ako, no? open cam ka. Hindi, para yung signal mo, Brother Boy Latra, ay mas kumanda.
hintayin lang nating bumalik yung Ayan, taga malakas na soundcheck muna signal. tayo bro, pa-post yung time, sayang yung oras ni Pastor Joven. Dinig na ba ako? Kasi na Dinig na, dinig. Ako, dinig mo, delay, bro. ang laki ng delay. Dinig na ako. Oo, dinig ka. Dinig Ako, ka, dinig mo. brother boy letra. Yan, dinig na kita. Okay, good. Okay. Ayan, Yan, 1, 2, 3. Okay, So, brother pa-post Joven. yung time, paulit bro. Ang tanong ko ito. So, agree ka ba na ang purgatorio na turo ng Roman Catholic ay para lang doon sa mga namatay na? Agree ka o hindi? Bro, Specific dun sa article, paragraph. Hello. sige. Delay ba ako? Sensya Hindi, na. hindi. Pause mo lang yung time bro. Sige bro, tuloy lang, tuloy. Nade-delay talaga ako. Okay na ba? Hindi. 1, 2, 3. Okay, Bigyan, padagdagan mo ng 1 minute si Pastor Joven. Pasensya na. Hindi, kanina pa naman nakapos. Paulit yung tanong brother bro. boy letra. Napuputol. Ang tanong ko bro, Napuputol ka bro. Pasensya na. hindi, okay lang, walang problema, walang problema. No, no worry. Dinig mo ba ako? Dinig mo ako? Dinig. Ayun, Dinig. good. Oh, dinig naman kita, dinig mo ko, so malinaw na yung signal mo. Ang tanong ko ito, so, ang turo ba ng Roman Catholic sa purgatorio o paglilinis sa pamamagitan ng apoy ay para lang sa mga patay? Yes or no? Doon sa article 1030, para sa patay yun kasi final purification yun. Pero meron din purgatory sa buhay. Hindi po yung tinututulan ng simbahan. Ibig sabihin kasi ng purgatory, sabi mo nga kanina, is also a state or pagdadalisay ng kasalanan. Hebrews 3:1 sa Latin Bible, purgationem peccatorum pasin, pagdadalisay ng next question. kasalanan. Next Okay, question. Next question, dito tayo sa Pilipos 2:10. So, tutol ka ba na yung under the earth dito ay tungkol sa impyerno? Yes or no? Tutulaw kasi sabi diyan letra por letra na yung under the earth, sila ay luluhod sa Diyos at sila ay magsasaysay ang Panginoon namin Diyos ay kaluluwalhati ng Ama. So wala pong ganun yung mga nasa impyerno, wala tayong mabasang ganun sa impyerno. Ikaw na, hinahanap ko sa iyo kanina, wala kang talata diyan, bro. Ako meron eh. Sige. Okay. Next question Okay, ko. next question. Putol ka ba na ang Greek word ng under the earth yan ay katakones o katakonios na ang sinasabi dito ni Strong ay subterranean, that is infernal, at yung word na infernal ay referring to hell? Tutol ka dyan? Yes or no? Tutulaw pag sinabing infernal kasi hindi naman Catholic yan si Strongs. Pero pag sinabing hell, sa Greek niyan ay Sheol or Hades. O yun lang naman ang ibig sabihin ng ibang term nun. Depende sa text, pwedeng. Pero ang sinabi dyan, ang malinaw dyan, sila ay may pag-worship. Ibig sabihin, mga mananampalataya po yan. Sumampalataya Okay, po next yan. question. Sabi ni... Next question. So, tutol ka dahil sinabi ni Strong na related to hell. Pero kung iba ang magsabi na hindi siya against sa Catholic, katulad ng dictionary, agree ka kapag sinabi nilang tungkol yan sa impyerno? Yes or no? Actually, lahat na magsabi na impyerno yan, tututulan ko talaga kasi nga, sabi ni Jesus, sabi doon sa Roma, ultimo ang kamatayan ay hindi ako kayang ihiwalay sa Diyos. Meron yan, mga ano yan, mga follower yan, mga nagwo-worship yan. Sa Panginoon, nag-worshipper. Siyempre, maliligtas yan, hindi yan impyerno bro. Mga impyerno, mga hindi sumampalataya, Marcos 16, 15, 16. Okay, next question. Nagagalit ka ba? Sabi dito ni Oxford, Next. Hello. yes bro. Next question. Wala na. Wala na akong oras. Sige, sa pantanong. Kagaya Yun kanina, lang. nag-last question. Yung last question ko, so tinututulan sila pinibigay ng mga scholar, si Strong, si Oxford, tungkol sa definition ng word na infernal, referring to hell, tinututulan mo yon? Yung infernal referring to hell sa ibang verse kasi lexical 'yan, general 'yan sa kabuuang Bible pag sinabing Strong's Concordance. Pero specific sa verse hindi obra yung infernal or inferno or eternal damnation kasi nga mga worshipper 'yan. Sila yung lumuluhod, sila yung nagsasaysay ang bawat dila nila
Sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, walang ganun sa impyerno, bro. Ay na, tayo. Letra Post por live letra muna. yan. Tapos na, tapos na. Tapos na, post muna, post. Advertise muna, H2O. Advertise muna, pang inaantay natin si Bronal, no? Shoutout pala sa 35 viewers natin, no? 35 million viewers. Shoutout kay Linlin. Shoutout kay Lemon. Shoutout kay Taga Comfort. Shoutout sa mga irehe dyan. Oo, shoutout sa INC, mga iglot. Nalaglag si Bronal, no? Antayin natin. Recon. So, yung mga brothers, papalo na lang. Papahabol pa. Shoutout kay Codmire. Shoutout kay Sislot. Oo, shoutout. Oo. I-follow nyo yung host, follow nyo din si Uncle Boy, follow nyo din si Uncle Joven. Oh, ayun na, sige. Nal, balita. Kung wala pa si Uncle Nal, no? Inom muna kayo ng tubig, Bro Boy Letra at Pastor Joven. Inom muna kayo ng tubig. Wag po kayong mahiya at wag po kayong tamarin na i-follow po ako. Parang awa nyo na. Bubusugin namin kayo sa debate. Yan. May round Naman ito. to. Kahit anong tanong naman na pwede na dito. Gusto mo si Mata na mag-time. Sa stand mo lang pa lang naman. Pero pag cross, tayo lang natin si Nal. Pastor. Ay, hindi dyan na pala siya. Nakawala-wala kasi. I-report mo bro sa sa lahat ng mga kaibigan mo para mapalo. Pag may parado, pambiri. Simula ang pangalan, puputulin mo. Ay, para niyo si Pastor Joven. Kapag-live din ako sa susunod, yan ang natin. Next topic namin, i-promote namin, Sola Scriptura, no? Ikaw affirmative, ako. Yes bro. Ako naman affirmative. Bukas agad para makante ako bukas eh. Kahit mamayang gabi, bro, pwede. Kung ano. Ayan, hello. Anong oras? Yun. Ayan, hello. Mamaya pag-usapan natin. Sige. Dinig ka, bro. ah, Dinig ka. Okay na ba yun? O magbibigay pa tayo ng final question? Okay, nabigay na yung final bro. Nabigay na. Hindi, may rebuttal. Okay. Hindi, may rebuttal. So, Bro. dito na tayo sa 8 minutes lang para sa lang presentation uli Okay. ni Pastor Joven para sa negative side. Yung rebuttal statement ko. Okay na ako? Rebuttal. Wait lang po. Set So lang po yung natin. dyan, kung ayaw nyong dalin kayo sa purgatorio ay mag-follow po kayo sa akin ha. Salamat. Ayan, Pastor, start ko na. Ready? Yes, okay. Ayan, maraming salamat. Unang-una sa moderator na napakasipag, napakahusay. Gayon din sa mga kay Bro Letra at sa mga bashers. At sa di pa nagpa-follow, follow. Ayan, punta po tayo doon, no? Medyo nagkaroon ako ng confusion sa laptop niya kasi ang teaching ng Roman Catholic, hindi ako Roman Catholic ha, pwede niya akong i-correct dito kasi aral naman nila to, hindi sa akin. According lang sa research ko, purgatory, it only revolves on the, it is a subject belonging to the dead in the physical body, not to those that are alive. Kaya nga, pag ni-research po natin ng konti, merong connection yan sa prayer for the dead. You know? So, yun ay kinuha nila sa Maccabees. Kaya medyo nagkaroon ako ng confusion na meron din palang purgatorio. I don't know kung aral ito talaga ng RCC kasi kayo naman ang makapagtutuwid dyan, no? Makakapag-approve or disapprove. Na meron din kayong purgatorio para sa mga buhay pa. Kasi ang aral ninyo, ang purgatorio ay designed para linisin sa apoy yung mga ligtas na upang maligtas pa. So, dalawang kaligtasan, ano?
And then, tapos ngayon, meron pa palang, according to Boy Letra, may purgatorio din pala sa buhay pa. So, dalawang purgatorio, isa para sa mga buhay, isa para sa mga patay. Tingnan nyo po yung, yung logic. Kung ang purgatorio ay para iligtas yung tao, linisin sa kasalanan at makapasok ng langit, so may pagliligtas sa lupa, isang purgatorio sa mga buhay, tapos isang purgatorio sa mga namatay na, so dalawa. Parang redundant yata. So, ang sabi kasi dito, ang purgatorio ay kanina, related daw po ito sa mga namatay na kumbaga, sa word natin, hindi masyadong banal. Ayan, kaya lilinisin sila upang makapasok sa langit. Kaya nga yung question natin, sino ba ang magiging dahilan para ang tao makapasok sa langit? Yung purgatorio ba? O ang Panginoong Hesus? Agree naman siya na ang Panginoong Hesus. Kaya lang, later on, pero kailangan pa rin idaan sa, parang agree tapos biglang hindi. Kasi kailangan daw dumaan sa purgatorio yung iba. Yun po ay medyo inconsistent po ang tawag dyan. No? Hindi po, kailangan kasi ang ating statement ay tuwiran, hindi po laban bawi. No? Doon po sa Zechariah 3:9, mga buhay pa po yung nandoon eh. Kaya sabi ni Yahweh, those who live in the land, I will purify the 1/3. Buhay pa yan eh, hindi pa yan mga patay. Ayan po, basahin po natin para malinaw. Doon muna tayo sa 8. It will come about, sabi ng Panginoon, in all the land. Declares the Lord, the 2 parts, it will be cut off and perish, but the 3rd will be left in it. Ititira niya raw sa lupa yung 3 bahagi. Ang idea kasi ni Bro Boy Letra, ito daw ay mga patay na at dadalhin sa apoy. Baliktad ang nag-perish dito, ang namatay yung 2/3. Yung 1/3 dito sa Zechariah 13, 8-9, yun yung mga buhay pa at yun yung lilinisin, hindi pag namatay, kundi lilinisin sila habang buhay pa po sila. Agree din naman siya kanina na may paglilinis din ginagawa, may purgatorio din ginagawa para doon sa mga buhay pa. So, ito yung mga butas doon sa latag ng purgatorio. Ang Zechariah 13:8-9, mga kaibigan, ay hindi po ito gaya ng sabi ng kausap natin na para sa mga patay. Ito po yung mga buhay pa. Kaya kanina, nung sinabi ko, ang purgatorio po ba ay, kasi pag-research ko, ang purgatorio para lamang sa mga namatay. I hope i-clarify na ito mamaya. No, I don't know kung may panlatag pa siya kasi pangalawang latagan na to. Pero sa aking pagre-research, correct me if I am wrong, hindi ko naman aral ng purgatorio, ang sabi, para lang ito sa mga namatay na. Kaya nga meron dyan tinatawag na prayer for the dead, na ito po ay connected sa Book of Maccabees, kaya lang hindi niya ito nilatag. So doon lang siya nagano sa Bible na mga verses, kaya lang yung kanyang mga paggamit ng talata ay personal na unawa niya na lang. So ladies and gentlemen, no? Again, ang aral po ng purgatorio, ito po ay sabi nga paglilinis. Kaya tama din naman yung unawa ni Pope John Paul. Kaya yan po ay sabi nga hindi isang lugar. Pero later on, sabi ni Jacques Lagow, yan. Hindi ko inaano yung pangalan niya. Siya yung nagbigay ng The Birth of Purgatory, paki-research na lang. And then later on, yung idea, naging place na siya. Kaya medyo may contradiction ito sa inyong turo, no? Kasi sabi ni Pope John Paul and the Second and Benedict the 16th, no? That does not indicate a place, but a condition of existence. Pero sabi naman ni Jacques Lagow, iyang idea na yan ay a third other world domain. Naging lugar na siya. So, ito yata yung ibig sabihin ni Boy Letra na progressive teaching na yung hindi lugar, later on naging lugar. Pero parang ang hirap yatang tanggapin noon, no? Kaya nga, I disagree kasi tingnan nyo po, daming inconsistencies. So, sabi din ng inyong pinaka-final na turo, yan ay lugar para sa mga patay, tapos mamaya pwede pala sa mga buhay. Kasi meron din pong mga pinipurge through the fire na buhay pa. Una, yung Zechariah 13:8 at saka 9, yung talata na ginamit niya. Pangalawa, unang Pedro 1:6-7. Sabi ni Pedro sa kanila, basahin po natin, kayo ay dapat dalisayin sa apoy. Yan po yung mga buhay pang tao. So, agree naman din si Boy Letra
na may pagdadalisay sa apoy. Ayan, no? Kaya lang buhay pa ito. So, ngayon, ang pinaka-final conclusion nito, kailangan ay patunayan ni Boy Letra na sa turo ng Roman Catholic, no, muna, ang purgatorio nyo, kapatid, ay both sa buhay at sa patay. Pero, kasi yung sa buhay, agree kami dyan. Kaya lang, yung idea ninyo na ginawa ninyong yan ay lugar, so hindi po. Kasi si Pope John Paul na din, II, at Benedict XVI ang nagsabi, hindi yan isang lugar. Kaya mamaya, siguro, wala na itong tanungan, no? Conclusion na. Siguro, pakibigay mo na lang yung idea sa amin, dahil aral nyo naman ito, ano ba talaga ang purgatorio? Ito ba ay isang lugar? O ito ay isang, sabi nga, existence? No? Ayon dito kay Pope John Paul at saka Benedict XVI, no? A condition of existence. In other words, yung kalalagayan. Kunwari, marumi, kailangan linisin. Ayan. So, I hope paki-resolve, kaibigan, kapatid. Moreover, so medyo tagilid po itong aral ng purgatory in a sense. Listen, na ito ay paglilinis sa mga patay. At ito ay isang lugar. Kasi kayo na rin naman ang nagsabi, kahit buhay nililinis, at yan po, ayon sa inyong po, kung susundin nyo sila, yan ay hindi isang lugar, yan po ay isang pag-iral or condition of existence. Pero tandaan po natin, yung purgatory, hindi po yan tinanggap ng Eastern Orthodox Church, ng Council of Trent, Council of Florence. Yan. Yan po ay added teaching lang. Ayan. Salamat. Hello, check. Ayan, hello brother Boy Letra, ready na ba? Pwede na, bro. Okay, start ko na. Game. Start na? Bro, wag ka naman. Bro, base... Para hindi madali yung ano mo, bro, yung Sige, nakalive. Isip mo na muna. Bro, base sa Biblia, letra por letra, ilang beses ba ililigtas ang tao? Ilang beses ililigtas ng Diyos ang tao? Isang beses lang ba? Talata, chapter and verse. Sabi mo Yes, yan eh. bro, ang mga tao sa lupa, isang beses nang ililigtas. Kaya nga ang sabi ng Hebrew 7, itinakdas ang tao. Tapos ay ang kahatulan. Siyempre yung kahatulan na yon, dalawa po yun, no? Isang kapahamakan sa impyerno at isang kaligtasan patungong langit. Minsan lang, hindi pwedeng 2, 3 o 4. Isa lang kasi yung buhay Okay, natin. next question. Next question. Sabi ko bro, letra por letra, saan nakasulat letra por letra ang tao isang beses lang ililigtas? Kasi ang binasa mo, Hebron 9:27, sabi doon pagkatapos na mamatay ng taong kasunod ay pag-uum. So meron ba talagang verse bro, letra por letra ang tao isang beses lang ililigtas ng Diyos? Letra por letra. Yung salita na pinapana ko sa akin na ang tao ay minsan lang ililigtas. Nung letra por letra po na walang nakasulat. Pero hindi naman din po nasasabing hindi nakasulat kasi hindi yun sinabi sa Bible. Kahit ang Trinity, di naman nakasulat, incarnation. So nandun ang diwa. So letra por Ayan, letra, okay, nabasa next mo ba question. yung ikalawang Korinto 1, Jess? Ilang beses iniligtas diyan? Nabasa mo ba yan, bro? Lawang Sabi clear Korinto. muna. Ayan, Nabasa mo? Ikalawang Korinto. Basahin mo, bro. Basahin ko. Ikalawang Korinto unity. Sabi, delivered us from so great we have set our hope and we will deliver. Anong question? Sabi dito, basahin ko, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na iniligtas kami, umaasa ring patuloy niya kaming ililigtas. Ilang beses iniligtas yung tao dito? Isang beses lang o tuloy-tuloy? Okay. Tuloy-tuloy. Pero yung kaligtasan na yan bro, ay physical. Ang purgatorio nyo ay spiritual, no? Medyo mali yung palag mo. Physical yan. Yung kayo, spiritual eh. Next question. Meron Okay, sinabi next question. meron sinabi dito,
merong sinabi dito letra por letra na ililigtas kayo physical lang. Merong nakasulat dito, salitang physical lamang. Meron wala? O dinagdag mo na naman, Pastor Doon Joven. sa talata na binanggit mo, ay walang nakasulat na Letra por physical. letra. Pero, Mm. dahil sila Pablo dyan ay buhay pa, I don't know kung anong gagawin mo sa kanya. Yung nagsulat dyan, buhay pa. So, physical na kaligtasan yung binanggit dyan. Next question. Sabi dito, no, para kami sa 9, para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Meron sinabi dito espiritual o bumubuhay ng mga patay yung Diyos, letra por letra. Bubuhayin niya yung patay, letra por letra. Sabi mo kasi dito sa Gis, sa physical lang iniligtas, samantalang sa 9, yung Diyos muling bumubuhay ng mga namatay, ng mga patay. So hindi lang physical, tanggap mo na sa talatang 9, letra por letra. Ayan. So, hindi ko tanggap yung idea mo, no? Dahil, ulitin ko, yung kaligtasan na binigyan ni Pablo, na maraming beses ginawa sa kanila ng Diyos, physical yan. Bakit? Buhay pa siya nung nagsusulat siya niyan, hindi pa siya naman namatay eh. Ayan, next question. Sunod na tanong, saan nakasulat ang Diyos ililigtas ka physical lang dito sa verse na to? Kasi sabi dito bro, kung di ang Diyos na muling bumubuhay sa mga patay, patungkol sa mga patay, letra por letra, tanggapin mo to patungkol sa mga patay. Tanggapin mo, tutulan mo letra por letra. Okay, so yung tanggap ko yan dahil ang sabi dyan, ay iniligtas sila sa malaging kamatayan. Physical yung sinasabi ni Pablo dyan. Yan yung mga panahon na natin dito. Teka muna, sumasagot ako. Ayan. Sige, sorry. Kasi buhay pa siya dyan eh. Pastor Mel. Maliban kung sabihin mo na matay na si Pablo at muling nabuhay. Next question. Okay, next. Sabi dito, ulitin ko bro no, sa verse 9. Kung di sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Pag sinabing patay, buhay pa ba 'yon? Pastor Joven, letra por letra. Pag sinabing patay, patay na yon. Pero kasi yung bro, yung sulat dyan, at yung panganib na sinasabi sa kanila, ay sa physical, sabi dyan, no? Akala namin ay mamamatay na kami sa verse 8, aakyat na lang. Ayan. Physical na kamatayan yung binabanggit dyan. Next question. Sa Gis, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan, physical. At patuloy na inililigtas kami, umaasa rin patuloy niya kaming ililigtas. Tanggap mo yon, hindi lang pagkatapos ng kamatayan, physical, patuloy pang inililigtas at patuloy pa rin inililigtas. Tatlong sunod, tuloy-tuloy. Tanggap mo yan, letra por letra. Ayos tanggap ko, pero yung patuloy na ililigtas o ililigtas, physical na panganib yun bro, kasi buhay pa sila. Kasi nga si Pablo, gusto ko pang maglipod. Ayan. Hindi ka po pwedeng iligtas ng spiritual paulit-ulit, isang beses lang yon. Next question. Sa verse 9, kung di sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay, exemption ba kayo dito? Sa verse 9? Hindi. Tama kami dyan, oo. Pero yung muling pagkabuhay, minsan lang din yan bro. Hindi ka 2 beses, 3 beses na makakaranas ng resurrection. Walang ganun. Kaya nga sabi ng Hebrew 9:27, minsan lang itinakda ang mamatay ng tao. Hindi 2, hindi 3. Diba doon sa Hebrews 9:27, yung minsan kang mamatay paghukom yun? Hindi naman yung pagligtas, paghukom yun, diba? Letra por letra. Yes or no? Yes, related yun sa paghukom. Pero yung sinabi din minsan mamamatay, minsan sa physical. Minsan mamamatay sa physical ng tao, pagkatapos ng physical na kamatayan, walang purgatorio, walang paglilinis. Ang darating daw, paghukom agad. Yun ang nakalagay. Next question. So batay sa paghukom, Lucas 12, 48 tsaka 59, hindi mo pinuntahan. Di ba meron paghukom na ipapabilanggo ka hanggang sa mapagbayaran mo ang iyong kasalanan? Ano yan? Anong bilangguan yan? Yung bilangguan na yan, na sinasabi dyan, kung tutuloy ka sa 49, sa Luke, yan ay figurative. Basa ka mo. 49, naaparito ako upang magdala ng kapoy sa lupa. Kami nagliliyad na ito. O hindi yan yung pagkatapos mamatay ng tao, bro. Sa lupa yan. Tapos na?
Okay, tapos na yata. Ayan, May time okay. pa ba? Wala na, brother. Tutungo na tayo sa conclusion. 10 minutes. 10 minutes, 5 minutes pala. 5 minutes tayo sa conclusion. Brother H2, ikaw na mag-oras sa kanila dahil magsusundo na ako ng bata. Thank you, brothers and sisters. Queen, pwede ikaw ba? Bro Salamat bro na. Sige. Walang iba ba? 5 minutes lang. Take 5 minutes sila. Mauna si Pastor. Conclusion na. Ano ba ako? Start na? Wait lang. Wait lang yung time Pastor. Sige bro. So wala naman hindi naman na kailangan ng moderator dito. Kita. So Pastor, pag nag-umpisa na siya sis, paki-start na lang. Pastor, ready ka na ba, Pastor? Final conclusion mo, Pastor. Pastor? Nakamute pala ako. Opo, nagantay lang tayo, nagantay. Okay na ako? Sige. Ready, set, go. Ayan, maraming salamat no for the conclusion. Bago ko ito batiin ko muna yung mga kaibigan natin. Don't forget to follow me. Ayan, salamat. So, bigay ko lang po yung summary ng naging argumento ng ating kausap. So, ilalagay ko sa tatlong pangungusap ang kanyang argumento. Una, wrong interpretation ng talata. Ito po yung way of argument niya. Napatunayan naman natin yan. Inconsistencies. Kahit I believe kahit sa Catholic Christian yung CCC ninyo, no? Dahil I believe ang doctrine ninyo, ang purgatory para lamang sa mga namatay. Pero ayon kay Boy Letra, pati daw mga buhay, pwede ring dalhin sa purgatorio, no? I agree, yun po ay sa latag ko. Pangatlo, denial of evidence. Kanina, yung Philippus 2 under the earth, yun po ay impyerno. Pinatunayan ni Strong Concordance. Sabi ng mga nasa baba, hindi naman Roman Catholic si Strong. So meaning yan ay, sabi nila, pwede mong i-repeat yan regardless. Punta pa tayo dun sa Oxford na ito po ay hindi bias. Impyerno daw yun, bro. Kaya nakita natin, dito po sa discussion na to, medyo nakalamang tayo, no? Una sa presentation, pangalawa sa cross-examination, presenting the argument na paikot-ikot. Ayan, kasi po, yung atin pong presentation, malinaw yung talata at yung paggamit natin. At agree tayo doon sa consistency ng aral na yun ay para sa mga patay. Kaya lang sa kanyang argumento, pati pala buhay may purgatorio. Siguro kayo na lang mag-usap dyan. At yung atin pong latag, consistent. No? Na itong purgatorio ay hindi po yan, wala pong biblical na aral na yung mga namatay na mga banal. Kasi kay Boy Letra kanina, yung pwede raw ligtas, pwedeng hindi, yung Revelation 21:27, walang ganun no? Sa tawag diyan ay hindi firm na pangunawa, kaya gamit natin diyan wrong interpretation. So naniniwala tayo na again, ang purgatorio po ay nangyayari kung ang agreement natin diyan, yan po ay the condition of existence according to Pope John Paul II and Benedict XVI, nangyayari po dito sa lupa habang buhay pa ang tao, hindi po yung pag namatay. Ang doctrine po ninyo kasi, ng mga kaibigan nating RCC, ay nangyayari yan pag namatay na. And in fact, yung doctrine nyo na yan, na-develop, kumbaga parang parang larva, tapos naging caterpillar, may metamorphosis, nade-develop, later on naging place of existence. Kayo na rin po ang medyo, ito hindi niya to nilatag, no? Pero nilalatag ko para kayo po mismo ang makapagsuri. Dinibang mismo ni Pope John Paul si Jacques Lego na nagpresenta na ang purgatorio ay place. Sabi ni John Paul II, Pope John Paul II and Benedict, yan ay hindi lugar. Yan ay condition of existence. Which? Ganun yun So, yun lang naman po mga kaibigan, no? Ang purgatorio, by definition, that is agree. Agree ako doon kay Pope na yan ay condition of existence. Purification, yung ibang term dyan, or sanctification. Yung purging fire na yon,
ay ginagawa po yan sa lupa. Buhay pa yung mga tao. May mga talata tayo, kahit yung talatang ginamit niya po, sa lupa yun. O, bigyan din natin, no, para kayo mismo makabasa. Zechariah 13, 8 and 9. Ano sabi ng Panginoon dyan? Saan niya daw gagawin yung purification? It will come about in all the land, declares the Lord. Yung mga nasa lupa, yung 2 part daw na yan, 2 parts will be cut off and perish, mamamatay. Pero yung 1/3 matitira, Pero kay Kaboy Letra, pinatay niya ito para dalhin na kagad sa purgatorio na kanyang aral o inyong aral. Buhay pa yan, bro, hindi pa patay. Malinaw. Sabi niya, matitira ang 3 bahagi at sila'y dadalisahin sa apoy. Kailan sila dadalisahin? Pag namatay? Hindi po, habang sila'y buhay pa. Kaya ito po sa aming aral, naniniwala ko, sa presentation, sa cross-examination, nakalabang po tayo. Nakaungos ng 3 paligo. Dahil 3 puntos. Yung ating interpretation, tama, consistent po yung ating latag. Hindi po natin dinideny yung mga evidence. Sinasang-ayunan pa nga natin. So siguro, kailangan ay ayusin po ninyo muna yung inyong aral. Yan bang purgatory ay lugar? O isang existent ng tao, condition of existence? Yan ba yung nangyayari pag namatay na? O pati pagbuhay? Salamat. Okay. Okay, maraming salamat sa poging pastor ng Born Again sa kanyang final conclusion. So, ready na ba ang ating poging affirmative naman? Pwede na, bro. Sige, pag nag-start ka na magsalita, magsisimula na rin kagad ang oras mo. So una sa lahat, yung Zechariah 13:9, doon ko na yan sa cross-examination ko pa yan ginastify na dadalhin nga no? At ang pagpatay ng Diyos hindi po ay physical lang, kaya nga sabi niya, huwag kayong matakot sa kayang pumatay ng laman, ngunit hindi naman kayang manunog ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Revelation 20:10. Tsaka marami po tayong verse letra por letra, no? Hindi po tayo dito nag-i-interpret. Wala pong interpretation dito. Actually, sabi niya kanina, yung huling tanong ko, buti naihabol. Sabi niya ito po ay bilangguan lamang po sa lupa. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, ang aking mga salita ay pawang mga espiritu. Well, basahin na lang natin. Dito sa Mateo 5:25-26, sabi dito, sa 20, tandaan din nyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo mapagbayaran ang kahuli-hulihang piso. Actually, may kinalaman po ito sa kahatulan, sa kaluluwa. Kasi pag binasa nyo sa taas, no, basahin natin, iba't ibang klase ng parusa, iba't ibang klase ng kasalanan. So, sabi dito, i-ano natin, sa 22, itaas lang natin ng 22, kasi 3 gospel to, inulit yung ipapabilanggo ka, no? Dito naman sa Matthew 5:22, ngunit sinabi ko naman sa iyo, na ang sino mang napot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang hukuman ng kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib maparusahan sa apoy ng impyerno. So magkakaiba pong kasalanan, magkakaiba pong parusa, letra por letra. At ang mga tao, hindi po kaya tayong parusahan sa apoy ng impyerno. So letra por letra tayo dito, Pastor Jobe. Tapos yung mga evidence mo, actually, yung sa concordance, alam naman natin, di naman tayo baguhan, Pastor Joben. Yung Strong's Concordance sa baba, general po yun sa lahat ng verse sa buong Bible, nagamit yung ganong word na hell or infernal. Hindi naman sinabi doon ni Strong's na infierno yun. Kung mabasa mo sa mismong verse na infierno yun, pwede. Or eternal punishment. Hindi, sabi doon, no? Basahin natin kanina, no? I-quote ko na lang, para di tayo tumagal, no? Lahat ng bawat dila ay magsasaysay, ang Panginoon ng aming Diyos ay kaluluwalhati ng Ama. So, sabi doon sa, dagdagan pa natin, Efeso 4:4-5, tayo may iisang katawan, iisang Diyos, iisang Panginoon, iisang pananampalataya. Diyan nakaparal yun, iisang katawan. Ibig sabihin po, yung church na nasa langit, sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa, may iisang Diyos, may iisang Panginoon, may iisang pananampalataya. Walang ganun sa impyerno, kaya nga, ang dami nila nalabag dun Tapos yung mga evidence mo, lack of evidence, kasi wala naman sinabi na hindi totoo ang purgatorio. Sana naglatag ang evidence, hindi totoo ang purgatorio, sabi ni Pope ganto. Pero yung progressive, ikaw na rin na nagsabi na, sinabi ko na progressive ang aral ng Roman Catholic Church, lagyan pa natin ng talata, letra por letra. Isaiah 53:6,
9:21. Pati yung mga ibang argument mo, lagyan ko ng verse yan. Sabi dito, Isaiah 59:21, at ang aking mga salita ay ilalagay ko sa inyong mga bibig, sa bibig ng mga apostol, at sa bibig ng inyong lahi, yung sumunod na lahi, at sa bibig ng inyong angkan mula ngayon magpakailanman letra por letra. Isalita ng Diyos, hindi yan po isang bagsakan. Tuloy-tuloy po yan, magpakailanman, mula ngayon magpakailanman. Kaya meron po pa rin po kaming divine revelation, everyday pwede mangyari yan. Kasi hindi kami Bible alone, kasi walang Bible alone sa Biblia. Kesyo, consistent kami sa Bible. Actually, ito, basahin pa natin. Marami pang verse dito, no? Na yung paghako, yung hukom na parusang magaan sa Mateo 18:33-34, at gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Ano? Paparusahan ka ng magaan. So, letra por letra, basahin Pastor Joven, ikaw bumasa. Oh, ang dami kong verse dito, Pastor Joven eh. Mateo 18:33-34, basahin natin, last showdown na to, no? Makahabol pa. Ang dami kong verse dito, mahirap talaga tutulan ang aral ng simbahan. Ang dami ko talagang verse, sobrang dami pa, no? Mateo 18. Sabi ba dito, hukom to ng panlupa ng mga Hudyo? Hindi po, walang ganun dito. Na huwag kayong matakot kayo sa hukom ng baka ipabilanggo ka, makipagkasundo ka sa mga Hudyo. Walang ganun, bro. Sabi dito, no? 28. Dito. Sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang mapagbayaran niya ang buo niyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kung hindi ninyo taos-pusong patawarin ang inyong kapatid, so hindi ka lang nagpatawad, ipapabilanggo ka hanggang mapagbayaran mo ang iyong kasalanan. Letra por letra, God the Father pa nga to, ang aking Ama na nasa langit. So hindi nasa lupa, nasa langit. Letra por letra. Yan. Sis, ready na 1 minute. Pasasalamat lang nila. So, yun, Pastor, magpasalamat ko muna, Pastor, sa pagtatapos ng debate. Okay, ayan, maraming salamat po. Unang-una sa Brother Dress sa pagtatapos na ito. Because bro, gabi pa po sa bago. Tapos, nag-moderate po, salamat po. I appreciate the time. And yung kausayang pinakita mo sa nag-timer din at sa mga nasa baba. O yung hindi pa nag-follow, follow po, no? Follow lang. Ayan, salamat. And I hope may natutunan po kayo. God bless you. Mahal po kayo. Ganyo sa'yo. Salamat din kay Brona sa pagpapagamit ng kanyang platform. Ayan. God bless you. So, yun, Boy Letra, ikaw naman. Hello, check. Salamat, bro. So, yun nga, sana next time, sana sa future, pag-pray nyo ako na umasenso pa yung buhay ko para mapalakas ko yung signal dito sa bahay, no? Pero, sana narinig lahat ng mga verses na binigay natin, no? Lahat ng napatunayan dito, hindi kami nagpunta rito para magyabang or para amang insulto. Kaibigan ko si Pastor Joven, actually, isa sa inaangang kong pastor, no? Nandito po kami para ipahayag po sa buong mundo ang aral ng Roman Catholic Church na nakasulat po lahat sa Biblia, letra por letra. Wala pong interpretation na naganap dito. Puro to letra por letra. So yun lang. Hanggang sa muli, Pastor Joven. Next tayo. Mamaya usap-usap tayo if may time pa. So la scriptura. So salamat, Pastor Joven, sa lahat naman na i-cooperate. Maraming salamat. So, maraming salamat sa nanonood at ito ang pagtatapos ng debating ito. Lungkot naman, walang nag-advise.